Hi guys! Welcome back to my channel, Lakwatserang Nurse 12, ang inyong friendly cruise nurse. Gusto niyo ba malaman paano ang naging interview journey ko nung may tumawag sa aking manning agency? Ano-ano ang mga possible questions na dapat niyong paghandaan to your upcoming interview? At magbibigay ako ng tips or advice para sa upcoming interview ninyo. So, lahat ng yan ay pag-uusapan natin, pagkikwentuhan natin sa video na hinanda ko sa inyo. So, bago ang lahat, intro muna tayo. Pasok! Bago po ako mag-umpisa, gusto ko po munang magpasalamat sa mga nanood ng unang vlog video ko about sa requirements on how to become a cruise ship nurse. Sa mga hindi pa po nakakanood, ilalagay ko na lang po ang link sa description box below. And I highly suggest po na panoorin nyo po muna yon para magkaroon po kayo ng idea kung saan kayo unang magsisimula. Okay, kung gusto nyong tahakin ang pagiging cruise ship nurse. Going back sa ating topic, paano ba ang interview setup na ginagawa ng mga manning agency dyan sa Pilipinas? Actually, may tatlong setup. Unang-una dyan is ang tinatawag na face-to-face interview. Ito yung tatawagan kayo na pumunta sa office nila in person at doon gagawin ang initial at final interview mo. Pangalawa ay ang tinatawag na online interview. Dito naman ay gagawin ang interview mo through initial at final interview via Zoom, Gmeet, or Skype. Kaya hindi mo kailangan pumunta sa manning agency or sa office nila para i-conduct yung interview. At ang pangatlo na tinatawag na combination. Dito naman, pwedeng ang initial interview mo ay online at ang final interview mo ay face-to-face or pwedeng vice versa. Sa kaso ko, ang ginawa sa akin ng manning agency ko na tumawag at nag-hire sa akin ay face-to-face interview. So, paano nag-start ang journey ko? So, story time muna tayo. I remember, June 1st week of 2023, nagbabrowse ako ng Blue App, Facebook, okay? Nang makakita ako ng isang post mula sa manning agency na naghahanap sila ng cruise nurse para sa isang passenger vessel. And then, agad-agad ako nag-email at wala pang 5 minutes, nakatanggap agad ako ng reply mula sa kanila at the same time, text message from that manning agency na ini-invite ako for initial interview kinabukasan. Doon kasi sa post nila, may isa silang qualification na hinahanap which is dapat marunong mag-suture. So, hindi ko lang alam kasi noong time ko sa isang government hospital, inaalaw kami na mag-suture. Hindi ko lang alam ngayong mga bagong generation of nurses if inaalaw sila sa emergency room na mag-suture. Pero ang alam ko, kaya naman talaga natin mag-suture, no? Lalo-lalo na ko yung mga nasa delivery room nurses. Yan, alam ko nag-episiorapi kayo. Kaya, alam ko nagtatahi talaga dyan. Required, no? Mga as long na, alam ko grade 1 or grade 2. Kasi ako na-assign sa delivery room. Madalas kasi talaga ako sa emergency room. So, inaalaw kami ng mga doktor. As long na, hindi ganon ka-complicated yung isusuture na sugat. Bakit ba ako nagkikwento, no? Hindi naman required to, just kidding. So, proceed na tayo. Dumating na yung araw ng aking initial interview. They asked me just few questions. Siguro mga 30 minutes lang yung aking initial interview. They just asked me gaano na ako katagal na nurse. Okay lang ba sa akin makapag-work with other nationalities? Okay? Ano pa ba? And then finally, just the usual interview questions. They just want to know you further. And then the last question is yun na nga,
tinanong na nila ako if marunong akong mag-suture. Luckily, wala silang gamit for suturing. And nagkataon na meron akong video clip sa cellphone ko noon na nagsusuture ako. Okay, ng dating matagal ng pasyente yon. So, nakita nila, nagsusuture ako and somehow na-impress sila. And then, 30 minutes, niyaan lang muna nila ako sa lobby. Sabi, wait lang daw sa results. And then, after that, sinabi nila sa akin na tatawagan na lang daw ako. So, medyo nalungkot ako. Kasi alam niyo naman, pag sa Pilipinas, pag sinabing tatawagan na lang, paksak na, di ba? So, ang isip ko noon, hindi na ako tanggap. Kasi pag sinabihan ka ng ganun, parang, okay, tawagan ka na lang namin, sir, kasi baka meron pang much better sa akin. So, alam niyo na, maraming tumatakbo sa isip ko, am I not competent enough? Hindi ko ba nasagot sa kanila yung mga gusto nilang, hindi mo alam yung mga sagot na dapat ay knowledgeable ako. Pero tingin ko naman dun sa initial interview ko is nagawa ko naman lahat, no? And then, uwi na lang ako. And then after 2 weeks, I received a text message again from that same manning agency, and they are inviting me para sa final interview. So, sumaya na naman ako, no? So, ayun na. Proceed, punta-punta. I remember June 28 or 29, 2023 ata yun, yung aking final interview. Fast forward, so dumating ako doon sa date na gusto nila akong interviewin for my final interview. Of course, dumating tayo ng maaga. Okay, at pinagandaan talaga natin yung final interview. Dito sa final interview, medyo iba na yung mga tanungan nila. More on the nursing aspect na. Nagtatanong sila about my clinical experience, worst medical cases na na-handle ko sa emergency room, basic emergency and trauma thing, and pharmacology, especially the ACLS drugs. So, kung kayo ay gustong maging cruise nurse, dapat maalam kayo sa ACLS drugs kasi tinatanong talaga nila yan. And of course, may mga gamot din doon na napaka-unfamiliar sa akin. So, matagal na akong nurse. And by the way, I'm also a clinical instructor noon, part-time clinical instructor and teaching pharmacology, but still hindi ko alam yung mga gamot na tinatanong nila sa akin, no? Pero sinabi ko na lang, naging honest na lang ako. Tinagot ko sila, I'm not familiar with those medication, those drugs, but if I can able to read the drug handbook or the drug literature, malalaman ko kung para saan yung gamot na yun. So, naging honest na lang ako. Kasi medyo talagang pagdating sa pharmacology questions nila, lalo na yung mga unfamiliar drugs, talagang doon na talaga ako nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Pero sa other questions nila is medyo nakakabawi naman tayo. Then siguro mga 1 hour nagtagal yung aking final interview. Medyo madugo siya. And sinabi sa akin ng crewing manager na punta lang daw ako sa lobby. Mag-wait lang daw ako doon for the results of the final interview. And then, wala pong 15 minutes ako nakaupo. They called me again. And then, sinabi nila sa akin na I pass. Ako raw ang ipapadala nila sa Italy para maging isang cruise nurse. So, sobrang saya ko nung araw na yun. And napakabilis ng pangyayari. As in, hindi ko ma-imagine na nasa harapan ko na agad ang kontrata, ang aking dispatch date, okay, ang aking schedule for medical, and yung mga iba pang requirements na kailangan kunin bago ako sumampa ng vessel. Like yung yellow fever, and then the varicella vaccine, and some other STCW courses. Pero sobrang dali na lang nun kasi mga 1 day na lang naman yung mga courses na yun. So madaling na lang talaga siya. So nangyari yon around June 2029. And then I only have 1 month para i-comply yung mga additional requirements ko kasi by July 31 dispatch date ko na. Okay, so dapat kasi August 1st makarating na agad doon sa barko. So sobrang
pinagdasal ko rin kasi talaga na ako ay makuha. Simula nung naglalakad pa lang ako ng mga requirements is talagang sinasabi ko kay Lord na, Lord, kung hindi ito ang para sa akin, please sabihin mo na. Okay? Or magbigay ka na ng sign kasi hindi ko na itutuloy. Pero tinuloy lang niya. No? So, niniwala talaga ako sa prayer simula nung umpisa hanggang sa nandito na ako, no? Hanggang ngayon, nandito na ako sa barko, nagpipray pa rin ako. So, bago ko tapusin ang video ko na to, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips na ginawa ko during my initial and my final interview. Unang-una nyong gawin is be punctual. Pag sinabi nilang 8 o'clock, dapat nasa manning agency ka na, dapat 7:30 AM pa lang na andun ka na. No? Huwag niyong hayaang sila ang maghihintay sa inyo. No? Isa yan sa mga technique. Be punctual. Kasi dito rin naman sa barko, punctuality is a must. No? Maganda lang kasi yung training ko nung ako ay nursing pa na talagang punctual ako. Never ako na late. Number 2, dress properly. Okay? Hindi nyo naman kailangan na naka-coat and tie kayo, no? Katanghali ang tapat yung interview, tapos naka-coat and tie, though malamig naman. Just semi-formal. Ako noon natatandaan ko, naka-polo shirt lang ako, khaki jeans, and then boat shoes. That's it. Yun lang yung aking suot noon. Number 3, just be yourself, but avoid being arrogant. Pag hindi nyo alam yung sagot, it's better na lang na sabihin na pasensya na po pero hindi ako pamilyar doon sa particular thing na yon. It's better to answer them honestly kesa naman, alam mo na, pagdating mo na lang dito hindi mo pala talaga alam, no? So, much better na tanggapin mo na lang or sabihin mo na lang sa kanila na hindi ka pamilyar. Pero willing ka naman, no? Na matutunan yon once na nandito ka on board. Then number 4, bring your best smile, no? Always wear that. Okay, para naman maging komportable rin sa inyo yung inyong interviewer, no? Hindi naman kayo parang nakasipasangot ng ganyan. Mas maganda kung nag-i-smile kayo para magaan lang yung atmosphere at parang, alam niyo yun, conversational lang yung inyong interview, no? Hindi ganoon kabigat. At number 5, lagi kayong magdadasal. Ako noon, during pa lang na as I mentioned earlier, nung ako ay naglalakad pa lang ng mga requirements, no, basic training pa lang, ang lagi kong question or lagi kong pinagdadasal kay God is, kung hindi ito naka-align sa akin, Lord, bigyan mo na agad ako ng sign. Kasi titigilan ko na agad to, no? Pero dinala niya ako hanggang sa huli. So, prayer talaga mula umpisa, initial interview, and hanggang final interview at hanggang nandito ako. So, hanggang dyan lang ang aking video for today. So, kung nagustuhan nyo to, please subscribe, hit the like button, and don't forget to follow me as well. Meron din ako sa TikTok, meron din ako sa Facebook, ang Lakotserang Nurse 12, and sa Instagram meron din po. So, maraming salamat po sa mga sumusuporta at mga nagpi-PM sa akin na na-inspired on how to become a cruise nurse.